At ngayong oras na 5:05 in the morning, Business Biyernes po ang tema ng ating pampagana kapag Friday. At eto, level up ang passion sa baking nitong nakilala naming mga bakers. Magkaagapay na sila sa buhay, magkatuwang pa sila pagdating sa baking, pati sa pagpapalaganap ng love for baking. Pag-usapan natin yan kasama sina Sir Jet and Miss Rose Manalo, bakery owners at bread baking instructors. Wow, thank you and good morning. Good morning, Mon. Good morning po ha, nakakatuwa naman. Ayan o, meron talaga sila mga bit-bit na mga tinapay. Yes, So, pandekoko. ang tanong ko talaga ngayon, may tulog na ba kayo o anong oras po sinimulang gawin yan? Freshly baked yan. Yun nga eh. Diba? Amoy na amoy ko eh. Freshly baked yan. Ibig sabihin, talagang pinrepare niyo po ito hours before. Yes, just hours before. But one thing with Jet Rose breads, kahit more than 24 hours pa yan, masusubukan nyo, malambot pa din. Nako. At masarap. Ay, nako, talaga naman tuwan-tuwa yung mga nasa loob ng tech booth namin nang makita yung mga dalang tinapay. Pero ang nakakatuwa po dito, mag-asawa kayo, di ba? Yes. Na nandito sa baking. Ang tanong namin, nagkakilala din ba kayo sa baking? Dahil sa baking din ba kayo nagkakilala? No. Sa church kami nagkakilala sa youth ministry tsaka sa media department. Pero itong baking, itong bread baking, nung 2007 lang namin na sinimulan. Okay. 2007. So, paano kayo nagsimula sa baking? Paano yung story behind sa dami-dami naman na pwedeng gawin? Bakit baking po ang inyong naisipan na mag-asawa? Well, nasa abroad kasi nun si Jet and then we decided na mag-invest sa franchise, certain bakery franchise. But unfortunately, it didn't work out. So failed franchise business kami. 3 months lang sarado na kami. So I decided to kapain yung mga formulas ng bread na wala talaga akong ka-idea. So, kinapa ko talaga, nag-trial baking on my own, self-study lang talaga. I didn't enroll under anybody. Si Jet nasa abroad pa rin nun. And then, finally, we decided to start teaching. Kasi naaawa kami dun sa ibang OFW na katulad ni Jet, na yung misis nag-iintay na bumalik sila from abroad, pero wala silang maisip na negosyo. So, teka, si Sir Jet ay nasa ibang bansa noon. Kayo naman po ay nag-franchise ng bakery business. Yes. Anong tingin niyo sa bakery business? Bakit talagang yan ang tingin yung okay sa inyong family? Kasi yung naisipan namin or napili namin i-franchise is masarap talaga. Masarap talaga yung breads nila. Talagang dinadayo sila. May kaya man or yung mga like... Kumbaga, tingin ninyo, ang Pilipino, almusal pa lang, di ba? Oo. Talagang staple next to rice, staple talaga ang bread sa Pinoy. Okay. So, mahirap na hindi ka mag-click kapag ka bakery. Sige. Ano naman na naging role ni Sir Jet dito? Kasi galing ka na ibang bansa. Pag uwi mo, ba't ngayon nagiging baker ka na rin? Actually, ako yung... Kasi nga, dahil 10 years OFW ako, and then gusto ko nang umuwi, talagang pinag-pray ko to na, Lord, not my will but your will be done. Ano ba yung, para makauwi ako, ano ba yung dapat namin gawin? Tapos, ito yung answered prayer. Kasi wala naman sa family yung, yung bakery eh. Talagang binigyan kami ng talent ni Lord para dito sa bakery, para makauwi ako. And then, nagtataka kami for 1 year, nag-struggle kami, nalugi kami ng 1 million, ganon. Tapos, grabe, si Rose, habang nasa ko, iyak siya na iyak. Sabi ko, Daddy, sara na natin tong bakery. Sabi ko, wag, promise ni Lord yan. Tapos, kaya pala umiiyak kami for 1 year is because ituturo pala namin to. Yeah. Yung mga struggles namin, ituturo pala namin to. So, doon lang namin naintindihan, ito pala yung purpose niyo, Lord, kung bakit. Kaya, successful lahat yung mga tinuturuan. Kaya, very, very thankful yung mga estudyante namin. Hindi lang kayo basta bakery business. You are actually teaching people na mag-bake. Gumawa na sarili ng bakery. Yes. Open up. Na hindi dependent sa master bakers. Okay. Kasi ang mga Filipino bakeries, most ng mga Filipino bakeries na hindi franchise,
dependent sila sa master baker. Master baker meaning Master baker meaning nag-hire sila ng master baker. Yung master siya baker yung ang bahala sa timpla. nakakaalam. Yeah. Oo. At walang ibang nakakaalam ng timpla Yes. kundi siya lang. That's right. Yan, Hindi master hindi baker. yan i-share ng master baker sa owner. Mhm. Kasi yun ang dahilan ba't sila nakahire, di ba? But most of our students na nakadepend sa master baker, hindi talaga sila kumikita. Kaya nga sila nag-enroll sa amin eh. Kasi unang-una, pasensya na sa mga master baker, huwag kayong magalit. Pero talagang marami sa kanila, hindi naman malambot ang tinapay, madaling tumigas, at saka hindi naman talaga nila alam kung paano kumita. Kasi master baker sila, hindi naman sila yung may-ari ng bakery. So, yun, yung mga students nag-enroll sa amin para turuan namin sila maging independent na from master baker, and finally, sila na yung magiging master ng sarili nilang bakery. Chief Yan. baker. Oh, may dito po si Sir Jet? Yeah, ikaw naman. Yun nga yung natutuwa kami dahil maraming, kasi we are teaching from zero knowledge hanggang sa meron ng mga bakery business. And then, kapag nag-enroll sila sa amin, thank you sila ng thank you. Ganito pala, malaki pala nawawala sa amin. Tapos, eto pala yung mga tama. Ngayon, ako na yung boss, ako na yung in charge. So, mamamanage ko na yung bakery business namin. Yes. Well, actually, yung mga master bakers siguro, pwede rin sila mag-level up, no? Aralin naman nila yung Yun, pag-manage ng business. tama. Yeah. Diba? Kasi kumbaga, may alam na sila kahit paano sa pagbe-bake. O, kumbaga, ito naman, nilevel up nyo naman po yung mga may-ari ng business, Yeah. matutunan din. Bakit magandang alam dapat ng isang magnenegosyo ng bakery? Yung mga nitty-gritty pagdating sa paggawa ng tinapay. Kasi ako po, meron akong food business, pero hindi ako marunong magluto. Ano ba kagandahan kapag ikaw may-ari ka ng bakery, pero alam mo mismo yung paggawa ng tinapay, yung mismong pagbe-bake niyan? Pagka kasi alam mo at ikaw mismo yung nagtitimpla nung formulas nung tinapay mo, laging consistent. Kasi ang formulas na tinuturo namin, talagang kung ano yung lasa ng Monday, yun din ang lasa ng Tuesday, Wednesday, hanggang matapos yung linggo. So yung mga customers nyo, iniisip nila, reliable tong bakery na to kasi consistent yung quality nung breads nila. Tsaka talagang makokontrol nila. And bukod doon, yung natutunan nila sa amin, for example, sa first level na 10 breads, mapapadami pa nila yon. More than 10 breads kasi tinuturo talaga namin sa kanila kung paano magtimpla. Oy, nice. Okay. So, you started teaching ng pagbe-bake or paggawa ng tinapay. Kailan po ulit year? 2009. 2009. So, 15 years na kami. Tagal na pala. Gano'ng karami na po mga nag-estudyante ninyo? Saka saan na po ito? Kasi parang balita ko, may iba't ibang bansa rin ako nakita dun sa mga post ninyo Oo. Eto lang, recently, last week, may bumili sa amin ng first level. Yung manual naman namin na online. Kanina, I sent the manual to him Monday. Dumating sa kanya Thursday. Kagabi, nag-send siya sa akin ng photos ng pandesal niya. Inaalmusal na nila. Oy, galing. All over na kami, Australia, New Zealand, sa UK, pati Ireland, lahat. Actually, Africa even. Wow. Yeah. Ang sunod kong tanong kasi sana, sino-sino bang pwedeng matuto ng paggawa ng tinapay? Ito ba ay mahirap gawin? No, anyone. Actually, sa edad, we have taught as young as 9 years old to as young as 79 years old. 79? 79 years old. And nakakalimutan nila yung edad nila. Once na nasa training center na namin sila, nakakalimutan na nila na 79 na pala sila or bata pa pala sila. Kasi we treat everyone the same. Kumbaga, na-energize sila with the way we teach at saka yung natututunan nila sa amin. As to the status naman sa buhay, we have taught teachers. Just last month, we taught a security guard, bankers, managers, nurses, even doctors, dentists, lahat ng estado, engineers, so lahat na Tsaka one day lang to. yes, One day lang. lang, 10 commercial breads. Okay, sige. Pag-usapan natin yung paano mag-e-enroll sa inyo at anong pwede nilang matutunan dyan. You're mentioning 10 types of bread Yes. na matutunan nila. Anong kasama dun sa course?
Yeah. So dun sa first level, it's 7:30 a.m. to 7:30 p.m. 12 One hours, okay. yeah. So, ito, kasama na itong pandekoko, queso roll, cinnamon roll, tasty, pandesal. So, yun yung mga basic 10 breads plus bakery management. So, yung sa lecture sa umaga na bakery management, nandun yung costing, inventory, and how to make sure na talagang kikita ka. Hindi lang para may maibayad ka sa tao mo at pambili ng ingredients, pero talagang kikita ka. And sa bakery business, sa totoo lang po, you can earn as much, dito sa Pilipinas as much as 600% over the ingredients. So kung for example, piso ang bili mo sa ingredient, pwede mo siyang ibenta ng 6 pesos. So 600% yung patong mo, pero syempre, kukunin mo dun yung pambayad mo sa LPG, mga ganon, sa renta. So, Pero pwede rin kahit bahay lang pala to, ha? Oh, yeah. Oo. Garage Mas maganda ang kita. Wala ng renta. Yeah, wala ka ng renta, tapos kayo-kayo lang. Oo. Marami kaming ganong estudyante na family lang. Marami kami estudyante, for example, na teacher na bigla na lang nagre-retire kasi natuto na sa amin, magbe-bakery na lang sila buong pamilya. Okay. Tsaka 3 days yung lambot nito at sarap. Talaga. Yan, Naku pandesal. naman. Kanina pa ako natatakam dito sa mga tinapay ito. Pati yung mga nanonood sa atin, kanina pa takaw na takaw sa pinapakita natin. Magkano po yung course na yon? At saka paano yung level 2 or next levels po ba na pagtuturo ninyo? Kasi you're mentioning first level eh. So it means may mga succeeding levels pa. Yeah, we have 4 levels. Pero kung gusto mo magtayo ng bakery, kahit first level lang. Kaya na. Kayang-kaya mo nang magtayo. Lahat ng basic kasi na matututunan mo in putting up a Filipino bakery, nasa first level. So yung second, third, fourth, additional breads lang yon na kung gusto nilang padamihin. Specialty siguro, no? Yes. Specialty breads na yung mga yan. Oo. So, yung mga cookies, mga egg pies, yan, yes. nasa second, Oo. mga malunggay pandesal, nasa second level na yan. Tsaka yung mga cakes like taisan, mamon, nasa fourth level naman yon. Yung third level namin, pang international kasi yeah. we are Mga- teaching Mga international bread, tayo. bread, yung Like what? yung tinapay ng bread talk. Bread talk, Saka okay, sige. French yung baker. tinapay ng French baker. Hello po, good Ginaya ko morning sa yun. inyo. Good morning sa inyo. Ginaya ko yon. At Oo. lahat ng nakatikim ng student namin, mas masarap daw at mas malambot, hindi dry, yung whole wheat. So, Yung yun. iba nagkakape daw ngayon para nakakakain na rin daw sila ng tinapay. Sabi nag-uusapan natin. sabi ni Jojo Tuazon Cruz. Wow. Oo. Parang magandang no? Pati yung mga nasa probinsya siguro kasi syempre limited lang. Dito kasi sa Maynila, sa Metro Manila mga kapatid, bawat kanto may bakery eh. Yeah. Oo. Sa probinsya madalang eh, no? Parang magandang Totoo. ang Madami kaming yan. negosyo, itong mga bakery na ito. Anong gusto niyo po sabihin sa mga taong baka nagdadalawang isip at napapaisip na 600% pa lang pwede kitain dyan sa pagbe-bakery na yan. Paano ba matuto through Jet Rose Bakery? Yeah, sa mga nasa probinsya or even abroad, we have online videos with comprehensive manual po. Meaning, hindi nyo na kailangan pumunta sa amin para mag-enroll sa hands-on kasi mga magastos, di ba? So, you can enroll sa OVCM namin, online videos with comprehensive manual. Medyo mataas lang ng 2,000 kasi nasa 12,000 ang first level, pero ang maganda po doon, buong pamilya nyo may access sa online videos. And buong pamilya mababasa yung comprehensive manual. Kaya kung tutuusin, mas sulit pa talaga ang OVCM kesa sa hands-on. Kasi sa hands-on, ikaw lang, yung nagpunta lang sa amin ang matututo, di ba? Pero sa online, buong family mapapanood yung video, matututo sa isang enrollment lang. So, that's what students of ours from Mindanao, Visayas, that's what they do. And all over the world, yung mga OFW natin sa Qatar, UAE, Australia, US, Canada, nag-o-online sila. We haven't met them in person. We haven't So met them pwede in kahit person. mga nasa ibang bansa. Oy! Yes. Baka gusto niyo matuto ha. Para alam ninyo. Tapos pwede nyo ituro din naman sa mga kapamilya ninyo or kamag-anak dito sa Pilipinas. Di ba? Yes. Tapos yung mga talagang walang confidence na parang sabi nila, nag-aalangan sila, ay, matutunan to. Gusto ko mahawakan kasi. So, talagang
umuwi sila. Nakikita ko sa mga pictures kanina pinalabas po natin, ma'am, sir, is meron kayong parang nagtuturo, hands-on yung pagtuturo. Yes, oo, talagang hands-on. So talaga pupunahin ninyo, mali yung dami ng may ganon? Yes, oo. Mali yung pagmasa mo. Ayan, diinan mo pa. Mali yung pag-roll. Ayan, pag-roll, oo. Pero actually, we don't use that word, Oo, tama, lang. Yung talagang... teacher na teacher. kasi ma-dishearten. Oo nga, no, parang... Kumbaga lahat yung sinasabi mukhang kailangan mo pang, diinan, ganyan. At saka talagang ginaguide namin yung kanilang daliri. Yung hinahawakan daliri. mo nga sa mga Hinahawakan talaga pictures. namin yung daliri. Nakakatuwa naman. O sige, nako, marami hong na-excite at talagang parang daming interested. Paano kayo makukontak ulit? Saan ba hanapin? The best way is sa Facebook, Jet Rose Bakery and Bread Baking Classes. Yun ang name ng aming Facebook account. And then, ikiklik mo lang yung message. And then, ayun, mag-message lang kayo sa amin and wait lang for my reply. Yun lang. Okay. Ano po gusto nyo sabihin sa mga taong yun nga? Baka po nag-start na ng negosyo, tapos hindi naging successful, gaya po ninyo. Tapos, ayan, may panibagong discovery at saka nagpatuloy pa rin po kayo. Please, panghuli na lamang po. We encourage you, don't give up. No? Kasi yung trials na yan yung magandang magkakaroon kayo ng confidence. Challenge yan na i-pursue nyo yung dream nyo. Lalo na dito sa business na to, ang nangyayari, lalo na yung mga nagwo-work pa, pwede na kayo, parang ang nangyayari, nagiging dalawa yung work nyo. Kasi meron na kayong kaagapay sa bahay. No, pag umuwi kayo, meron ng kompleto. Pwede sa mga nasa bahay lang, di ba? Oo, marami kaming Mga housewife po dyan, balay nyo, baka ito ng extra income na hinahanap. Maraming salamat po sa inyong pagbisita po sa aming studio. At talagang tuwan-tuwa po ang mga nasa tech booth dahil sa nakikita po nila mga tinapay dito ngayon. At tuwan-tuwa rin yung mga nasa online at sinasabi nila, sugod tayo sa studio. Makikihati pa kayo, ha? Joke lang po. Pero maraming salamat ulit, Sir Jet and Miss Rose Manalo ng Jet Rose Bakery. Hanapin niyo po sila sa Facebook, mga kapatid. Tuwan-tuwa yung mga ating audience dito ngayon. Sabi ni Jeroma Manahan Lakdaw, parang Discovery News Channel. Itong bangon bayan mo dahil sa araw-araw na pampagana. Kudos to Jet Rose Breads. Ayan. Ang dami pong mga natutuwa sa inyo. Maraming salamat. Okay. Nako, may nagpapahabol. May specialty daw ba kayo? May specialty? Anong specialty? Sa third level, maganda talaga yon, mga whole wheat. Tsaka yan. At saka yung egg pie namin, super sarap. Ay, walang egg pie. Wala Walang masarap. Next time. Joke lang po, mga kapatid, ha? O paano, 5:23 na po na umaga, ha? Walang pasok po dahil sa mga pag-ulang dulot ng shear line. Makinig muna, ha? Ito po, Davao del Norte, all levels, public and private, including government work. Wala pong pasok yan. Ngayong araw, pati na rin po sa Davao City, at sa Davao del Sur, all levels, public and private, wala pong pasok. Aalamin po natin ang weather update mamaya lamang po. Pero, ayan, 5:23 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, dako na tayo sa ating pampaisip, ha? Ang tanong, dapat bang may limit yung dami ng mga